Sa isang sikat na cafe sa labas ng Tashkent, Uzbekistan, ang malalakas na tawanan ng dalawang babae ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang lalaking Pilipino? Naku Eileen, wala ka na ba talagang ibang maisip? Wala ka na bang pag-asa? Sa unang tingin pa lang, ang dalawang babaeng ito na balot ng mga sikat na brand at alahas ay malinaw na kinukutya ang kanilang kaibigan na nagpa siyang magpakasal sa isang lalaking mula sa Pilipinas. Hindi na nakayanan ng babaeng kinukutya ang mga salita, kaya't umiiyak siyang tumakbo palabas ng cafe. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, ang dalawang babaeng ito na sinundan siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang pang-aasar ay uuwing luhaan at puno ng pagsisisi. Ano nga ba ang nangyari? Basahin ang aking kwento hanggang sa huli. Ang pangalan ko ay Eileen. Ako ay isang 30 taong gulang na babae na namumuhay ng simple sa isang maliit na nayon sa labas ng Tashkent, Uzbekistan. Nang tumuntong ako sa edad na 30, sari-saring salita ang narinig ko mula sa mga tao sa paligid ko. Kailan ka magpapakasal? Wala ka pa bang nobyo? Naging bahagi na ng araw-araw ko ang mga tanong na ito. Ang karamihan sa mga kaibigan kong kaedad ko ay maagang nakapag-asawa ng mga dayuhan. Ang pinakamasaya at pinakamagarang buhay sa aming lahat ay kay Sabrina na nakapag-asawa ng isang napakayamang negosyanteng sino. Araw-araw siyang nagpo-post ng mga larawan ng kanyang mga designer bags, alahas at mga signature dishes sa mga mamahaling restaurant sa Shanghai. Ang mga larawan niya habang may hawak na Chanel bag sa isang luxury hotel ay laging inuulan ng mga komentong, "Nakakainggit ka naman." Si Nadira naman ay nakapag-asawa ng isang lalaking Ingles na nagngangalang Arthur. Nakatira sila sa isang tahimik at napakagandang 2 palapag na bahay sa labas ng London. Tuwing nagpo-post siya ng mga larawan niya habang umiinom ng tsaa sa kanilang hardin na alagang-alaga, nilalagyan niya ito ng caption na, "Ang aking mapayapang buhay." Ako ba kamo? Umibig din naman ako. Noong 25 taong gulang ako, nakilala ko ang isang Rusong nagngangalang Alexei. Matangkad siya, may blonde na buhok at bughaw, na mga mata talagang napakagwapo. Noong una kaming magkita, para siyang bida sa isang pelikula. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan ng aming relasyon, lumabas ang tunay niyang ugali. Kapag nakakainom siya, nagbibitaw siya ng masasakit na salita. Madalas na sinisira ang mga pangako. At kapag may sakit ako, wala siyang pakialam. Isang araw, nang ilang araw akong nakaratay dahil sa matinding trangkaso. Nayamot lang siya at sinabing, "Bakit ba ang hinahina mo?" Ang sumunod kong nakilala ay isang Turkong nagngangalang Mehmet na inakit ako sa pamamagitan ng matatamis na salita. "Ang maganda kong Eileen, ikaw ang hiyas ng buhay ko." Araw-araw siyang nagpapadala ng mga bulaklak at nilalabas ako sa mga romantikong petsa. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na napakasumpungin niya. Kapag nasa maganda siyang mood, pakiramdam ko ay nasa langit ako. Ngunit kung may kaunti siyang hindi magustuhan, hindi siya magpaparamdam ng ilang araw. At ang pinakamasama, napakamakasarili niya. Palagi na lang sarili niya ang mahalaga at hindi niya kailanman pinakinggan ang opinyon ko. Ang huli kong nakilala ay si Ahmad, isang lalaking mula sa Middle East na nagtatrabaho sa Europa. Mayaman siya at mukhang edukado. Ngunit siya rin, higit sa pagpapakita ng tunay na interes sa akin, ay tinuring lamang akong parang isang palamuti upang mas magmukha siyang magaling. Palagi niyang sinasabing, "Ako na ang bahala sa lahat ng kailangan mo." Ngunit hindi man lang niya pinapansin ang aking mga pangarap at sariling pag-iisip. Dahil sa mga karanasang ito, unti-unti akong napagod. Nagsimula akong magduda kung totoo ba talaga ang pag-ibig o isa lamang itong relasyon kung saan ginagamit ng mga tao ang isa't isa. Kahit nakikita ko ang maluhong buhay ng mga kaibigan ko sa social media, nagdududa ako kung talagang masaya sila. Kahit mukhang perpekto sa labas, may nararamdaman akong kahungkagan. Kaya nang 30 ako, napagpasyahan ko mas mabuti pang mabuhay ng mag-isa. Wala na akong balak pang makipag-date at gusto ko nalang mag-focus ng tahimik sa aking trabaho at mamuhay ng simple. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang kahera sa isang maliit na tindahan sa aming lugar. At sa gabi naman, nagpapalipas ako ng oras sa pagbabasa ng libro o panonood ng pelikula sa bahay. Ilang buwan ng ganito ang aking routine hanggang sa dumating ang isang Huwebes ng hapon. Gaya ng dati, namili ako ng mga supply para sa buong linggo sa supermarket. Inilagay ang mga ito sa basket ng aking bisikleta at nag-umpisang umuwi. Napakaganda ng panahon noon at magaan ang pakiramdam ko. Ang asul na langit ay may mga puting ulap na palutang-lutang
At ang mainit na sikat ng araw sa aking mukha ay talagang nakakapagpaginhawa. Mula sa supermarket hanggang sa bahay ay humigit kumulang 15 minuto gamit ang bisikleta. Kailangan kong dumaan sa isang maliit na parke at sa mga eskinita ng isang residential area. Mas mabagal ang padyak ko kaysa sa nakasanayan habang pinagmamasdan ng paligid nang bigla akong makarinig ng mga yabag ng isang taong tumatakbo mula sa aking likuran. Noong una, inisip ko na baka may nagjo-jogging lang. Ngunit nang mapansin ko na palapit ng palapit ang mga yabag at ang mabibigat na paghinga, naramdaman kong may mali. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking maitim na buhok at mukhang asyano na pilit akong hinahabol. Biglang nagblangko ang isip ko. Kidnapper. Yan ang pumasok sa isip ko. Kamakailan kasi, may kumakalat na balita tungkol sa pagtaas ng krimen laban sa mga dayuhan sa aming lugar. Sa sobrang takot, ibinigay ko ang buong lakas ko sa pagpadyak ng bisikleta. Pero patuloy pa rin sa pagtakbo ang lalaki at paliit ng paliit ang distansya namin. Narinig ko siyang sumigaw ng, "Excuse me, sandali lang po." Ngunit wala na akong oras na isipin kung ano ang ibig sabihin nun. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makatakas. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin ang dinadaanan ko. Nang lumiko ako sa isang kanto, nawalan ako ng balanse at natumba kasama ng bisikleta. Isang sandali, parang lumutang ang katawan ko sa ere at sa sumunod na saglit, bumagsak ang aking mga tuhod at palad sa magaspang na semento. Pumasok ang matinding sakit sa buong katawan ko. Nagkaroon ng malaking sugat sa tuhod ko at nagsimulang dumugo habang ang mga palad ko ay mapula at hapding-hapdi. Ang mga pinamili ko sa basket ay nagkalat sa paligid. Ang mga kamatis ay nadurog sa lupa at ang mga tinapay ay napunit ang balot. Talagang nakakakaba ang sandaling iyon. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Nang makita ng lalaking humahabol sa akin na natumba ako, mabilis siyang lumapit, yumuko ng malalim at sinabing, "Naku, pasensya na po talaga. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo?" Hingal na hingal siya. Ngunit napakagalang ng kanyang boses at ang sumunod niyang sinabi ang nagtanggal sa lahat ng aking maling akala. "Kasi po, yung bisikletang dala niyo ay sa akin, kaya po tinatawag ko kayo." Doon ko lang napagtanto at pagtingin ko sa paligid, may isang bisikleta na eksaktong-eksakto sa ginagamit ko na nakaparada pa rin pala sa harap ng supermarket. Parehong asul na frame, parehong brand, pareho ng hugis ng basket. Sa pagmamadali kong lumabas, maling bisikleta ang nakuha ko. Nang maintindihan ko ang sitwasyon, namula ang buong mukha ko. Napagkamalan kong kriminal ang isang inosenteng tao at tinakbuhan ko siya napakalaking kahihiyan. At kahit ako ang may kasalanan kung bakit ako natumba at nasugatan, ang lalaki pa ang labis na nag-aalala at sinisisi ang sarili. "Hindi, ako po ang may kasalanan. Maling bisikleta ang nakuha ko. Pasensya na po talaga." Ngunit hindi niya pinansin ang paghingi ko ng tawad at patuloy na nag-alala sa aking mga sugat. "Kailangan nating linisin ang mga sugat mo. May klinika ba o parmasya rito sa malapit? Sasamahan ko po kayo." Nakakapagtaka na isang estranghero ay magpapakita ng ganitong pag-aalala. Iba ang aura niya kumpara sa mga lalaking nakilala ko noon. Mayroong labis na katapatan sa kanya. Hindi siya nagkukunwari at purong pag-aalala lang ang nararamdaman niya. Kaya sa tulong niya, nagpunta kami sa isang maliit na klinika malapit sa amin. Habang nililinis at nilalagyan ng bandage ang sugat ko, walang tigil ang paghingi niya ng tawad at iginiit pa niyang siya ang magbabayad ng bill. "Hindi na po kailangan, kasalanan ko naman po," sabi ko. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nang makalabas na kami ng klinika, doon lang kami nakapagpakilala ng maayos sa isa't isa. Ang pangalan niya ay Mateo. Siya ay isang IT developer mula sa Metro Manila, Pilipinas, na kumuha ng isang buwang bakasyon para manatili sa Uzbekistan. Nang tanungin ko kung bakit siya naglalakbay mag-isa, sumagot siyang gusto raw niyang makaranas ng ibang kultura. "Saan ka tutuloy sa loob ng isang buwan?" tanong ko. "Nagrenta po ako ng maliit na kwarto sa isang guest house malapit sa palengke," sagot niya. "Pamilyar ako sa lugar na iyon. Luma na ang gusali, ngunit malinis at maayos naman ang pamamahala. Madalas din itong tinutuluyan ng mga dayuhan." Mula noong araw na iyon, talagang araw-araw na akong pinupuntahan ni Mateo. Noong una, sinabi niyang tinitingnan lang niya ang lagay ng mga sugat ko. Ngunit kahit magaling na ang mga ito, patuloy pa rin siyang bumibisita. Minsan, sasabihin niyang tutulungan niya akong magbuhat ng mga pinamili. Minsan naman, naglalakad-lakad lang daw siya sa paligid at nagkataon na nagkita kami. Pero alam ko ang totoo,
Hindi iyon nagkataon lang. Pinag-aralan niya ang oras ng trabaho at pagbili ko at sinisiguro niyang nandun siya sa mga oras na iyon. Ngunit nakakapagtaka na hindi ako nainis. Sa halip, naging nakakagaan sa pakiramdam na may nagpapakita ng tunay na interes sa akin. Ibang-iba si Mateo sa mga lalaking nakilala ko noon. Una, hindi siya madaldal. Magsasalita lang siya ng mahinahon kapag kinakailangan. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay mararamdaman mo ang totoong kabaitan. Kapag may problema ako, hindi siya nagsasalita ng marami, kundi tahimik lang na nakakasama ko. Kapag ngumingiti ako, nahahawa siya tahimik ding ngumingiti. At ang pinakamahalaga, napakamaalalahanin niya. Kapag nakita niyang may buhat akong mabigat, kusa niya itong kinukuha. Kapag naglalakad kami, palagi siyang pumupwesto sa gilid na malapit sa kalsada. Sa bawat maliliit na bagay, ramdam ko ang pag-aalaga niya. Pakiramdam ko, ngayon lang ako nakakilala ng isang lalaking may tahimik ngunit mainit na puso. Hindi siya magarbo at hindi rin siya gumagamit ng matatamis na salita para mangakit. Pero hindi ko kailanman pinagdudahan ng kanyang sinseridad. Naisip ko tuloy, may ganito pa palang tao sa mundo. Lumipas ang mga araw at naging natural na ang oras na ginugugol namin ni Mateo. Noong una, medyo ilang pa kami. Ngunit habang naglalakad kami sa paligid at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, nagsimula akong makita ang tunay niyang pagkatao. Sinabi ni Mateo na isa siyang programmer sa Maynila. Ngunit taliwas sa inaasahan kong palagi lang siyang nakaupo sa harap ng computer. Napakagaling niya sa mga gawaing kamay. Isang araw, nang matanggal ang kadena ng bisikleta ko sa harap ng bahay, bigla siyang dumating at inayos ito ng ilang minuto lang. Madudumihan ka, sabi ko. Pero tumawa lang siya at sinabing, ayos lang yan. Ang imahin niya habang inaayos iyon, nang may ngiti. Kahit madumi na ang mga kamay niya ay talagang tumatak sa isip ko. Napaka-obserbante rin ni Mateo. Mabilis niyang nalaman ang mga gusto ko. Nang makita niya akong maingat na namimili ng mga prutas sa palengke, sa susunod naming pagkikita ay siya na mismo ang pumili ng mga pinakamagagandang prutas at dinala sa akin. Paano mo nalaman kung alin ang maganda? Tanong ko. Tumawa siya at sinabing, nagtatanong-tanong po ako kay Manong sa palengke. Nang malaman niyang mahilig akong magbasa ng libro sa gabi habang umiinom ng mainit na inumin, binigyan niya ako ng regalo na dinala pa niya mula sa Pilipinas. Isang magandang gawang kahoy na batirol at purong tablela tsokolate. Tradisyonal na inumin po ito sa Pilipinas. Subukan niyo po, sabi niya nang may mahiyain ngunit napakatamis ng ngiti. At totoo nga, napakabango at napakasarap ng inuming iyon at sobrang nagustuhan ko. Ang mga oras na kasama ko si Mateo ay hindi magarbo pero nagbibigay ng kapayapaan sa aking puso. Hindi kami lumalabas sa mga mamahaling date. Naglalakad lang kami sa paligid habang nag-uusap o umuupo sa silya sa parke at pinagmamasdan ng mga tao. Pero hindi ko alam kung bakit naging napakahalaga sa akin ang mga simpleng sandaling iyon. Lalo na ang pagiging maalalahanin niya. Nang sabihin kong parang magkakasakit ako, kinabukasan ay bumili siya ng bitamina at mga lozenges para sa akin. Hindi iyon pilit, kundi isang natural na pag-aalala. Hindi naman po malala, pero mas maganda na yung sigurado, nahihiya niyang sabi. Minsan, nagtataka ako kung bakit siya napakabuti sa akin. Pagkatapos ng isang buwan, babalik din siya sa Pilipinas. Wala naman siyang obligasyon na gawin ang lahat ng ito. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga tapat niyang mata, alam kong ginagawa niya ito dahil purong kabutihan ang nasa puso niya. Isang gabi, dumating si Mateo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. May hawak siyang maliit na buwig na mga bulaklak. Hindi yun mamahaling rosas, kundi mga simpleng ligaw na bulaklak na makikita lang sa paligid, ngunit maingat na nakatali at napakaganda. Nakita ko po itong mga bulaklak kanina sa parke. Naisip ko na baka magustuhan niyo, sabi niya. Pagkarinig ko noon, nakaramdam ako ng matinding init sa aking dibdib. Ang lahat ng regalong natanggap ko mula sa ibang mga lalaki noon ay laging mamahalin o magarbo. Ngunit ang simpleng regalong ito na ibinigay mula sa puso ay nagdulot ng higit na emosyon sa akin. Nang gabing iyon, mag-isa kong tinitigan ang mga bulaklak na ibinigay ni Mateo at nag-isip-isip. Iba talaga ang lalaking ito. Hindi siya nagkukwenta, hindi nagpapasikat. Tanging katapatan lamang ang ipinapakita niya sa akin. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng takot. Napakaikli ng isang buwan. Kahit lumalim pa ang damdaming ito, sa huli ay maghihiwalay din kami. Kaya paminsan-minsan, sinubukan kong iwasan si Mateo. Ngunit kahit umiwas ako, hindi siya sumuko.
Sa halip, naging mas maalalahanin pa siya. Kahit napapansin niyang iniiwasan ko siya, hindi niya ako pinilit. Nagbigay siya ng sapat na espasyo. Ang ganitong respeto at pag-unawa ang lalong nagpalambot sa puso ko. Sa huli, napagpasyahan kong tanggapin ang nararamdaman ko. Kahit maikli lamang ang isang buwan, hindi ko naisip na kailangan kong pigilan ang ganitong kagandang emosyon. Dapat ko lang pahalagahan ang natitirang oras. Magkasama kaming namasyal sa palengke. Nakaramdam si Mateo ng pagkamausisa sa mga tradisyonal na prutas at pampalasa ng Uzbekistan at masaya ko namang ipinaliwanag ang mga ito sa kanya. Nakakatuwang makita ang kanyang reaksyon nang unang makakita ng pomegranate at ang pagtatangka niyang bigkasin ng pangalan ng mga pampalasang ginagamit sa plov. Tradisyonal na ulam. Pati ang mga tindera sa palengke ay kilala na ang mukha ni Mateo at masayang binabati siya. Napakagalang naman ng batang iyan. Nakahanap ka ng mabuting lalaki, Eileen, sabi nila. Namumula ako tuwing naririnig iyon. Pero hindi naman ako naiinis. Ang pag-inom namin ng tsokolate at tsaa sa silya ng parke ay naging mahalagang bahagi ng aming araw. Nagdadala siya ng gawang Pilipinas na kape at table na may kakaiba, ngunit napakasarap na amoy. At ako naman ay naghanda ng tradisyonal na tsaa ng Uzbekistan. Pareho kaming nagbabahagi ng kultura sa isa't isa. Kahit na paminsan-minsan ay may hadlang sa lengguwahe. Nagkakaintindihan kami sa pamamagitan ng mga kilos at nakakapagtaka. Dahil doon, lalo kaming naging malapit. Tuwing gabi, kumakain kami sa isang maliit na kainan ng mga tradisyonal na ulam na Uzbek tulad ng plov, manti at lagman. Gustong-gusto kong ipakilala ito kay Mateo. Noong una, ayaw niya masyado ng maanghang, ngunit unti-unti siyang naadik sa lutuing Uzbek. Paborito niya ang plov, kaya tinalampan niya ang recipe nito. Susubukan ko po itong lutuin pagbalik ko ng Pilipinas, sabi niya. Sa tuwing naririnig ko ang salitang pagbalik, may kirot sa aking dibdib. Dahil ipinapaalala nito sa akin na aalis din siya. Ngunit kapag kasama ko si Mateo, nawawala ang pakiramdam ko sa oras. Kahit ilang oras pa kaming magkasama, hindi ako naiinip. Sa halip, pakiramdam ko ay ang bilis lumipas ng oras at nanghihinayang ako. Kahit hindi kami palaging nag-uusap, payapa ang puso ko. Kapag malungkot ang mukha ko, nag-aalala rin siya. Kapag ngumingiti ako, ngumingiti rin siya. Isang gabi, dumating si Mateo ng mas gabi kaysa sa inaasahan. Nagluto raw siya ng mga pagkaing Pilipino sa guest house at dahil naparami ang luto niya, nagdala siya sa akin gamit ang isang maliit na lalagyan. Niluto niya ang tinatawag nilang sinangag at chicken adobo. Nang tanungin ko kung paano siya nakakuha ng mga sangkap na mahirap hanapin sa Uzbekistan, sinabi niyang nakahanap siya ng maliit na tindahan na pag-aari ng isang asyano at nakiusap na bumili ng toyo at bawang. Subukan niyo po, Eileen. Ako po ang nagluto niyan, kaya hindi ako sigurado sa lasa pero sana magustuhan niyo. Napakasarap ng adobo at sinangag. Unang beses kong makatikim ng ganoong lasa malinamnam. Amoy bawang at may tamang balanse ng asim at alat, ngunit higit pa sa lasa, ang katotohanang may isang taong nagluto para sa akin ang talagang nagpalambot sa puso ko. Nang gabing iyon, nag-isip ako ng malalim. Hindi na ako 20 o 25 taong gulang. Ang 30 ay hindi isang edad para magpatianod lamang sa emosyon at madaling masaktan. Sapat na ang pagiging nasa hustong gulang ko, kaya naisip kong panahon na para maging tapat sa aking damdamin. Sa mga nakaraang relasyon ko, madalas na nagsimula ang lahat dahil sa pisikal na anyo o pera ng lalaki. Ngunit kay Mateo, iba ito. Hindi siya magarbo o nagpapakitang gilas. Ngunit ang kanyang sinseridad at init ng puso ang tunay na umakit sa akin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Kaya't napagpasyahan kong tanggapin ang nararamdaman ko nang walang pag-aalinlangan. Kahit pa alam kong aalis siya pagkatapos ng isang buwan, hindi iyon rason para hindi ko pahalagahan ng kasalukuyan. Makalipas ang ilang araw ng pag-iisip, lakas loob kong sinabi kay Mateo ang nasa isip ko. Nakaupo kami sa parke at umiinom ng kape habang palubog na ang araw at nagiging kulay kahil ang kalangitan. Mateo, tawag ko, ramdam ko ang panginginig ng aking boses hanggang sa bumalik ka sa Maynila. Pwede bang tumira muna tayo sa iisang bahay? Pagkasabi ko noon, kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Sa halong takot na baka tanggihan niya ako at sa pagkabigla sa sarili kong katapangan. Nagulat si Mateo ng ilang segundo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng buong tamis at tumango. Siyempre po, masaya po ako. Pero, sigurado po ba kayo? Gustong-gusto ko pa siyang makilala ng lubusan.
Hindi ko gustong palampasin ang ganitong pagkakataon. Kahit maikli lang ang panahon, gusto kong makilala ang taong ito. Oo, gusto ko talaga. Sagot ko. Kaya't nagpa siya kaming mas kilalanin ng isa't isa ng malalim. At nagsimula kaming magsama sa iisang bahay sa loob ng 3 linggo. Inilipat ni Mateo ang kanyang mga gamit mula sa guest house papunta sa bahay ko. Hindi marami ang kanyang gamit. Ngunit ang paglalagay ng kanyang maliliit na gamit sa iba't ibang sulok ng bahay ay nagbigay ng bagong aura dito. Sa paglipas ng mga araw ng aming pagsasama, lalo kong nakita ang tunay niyang pagkatao. Napakalinis niya sa bahay. Palagi niyang binabalik sa tamang lugar ang mga gamit na ginamit niya. At nililinis din niya ang banyo pagkatapos gamitin. Kahit hindi ko sabihin, kusa siyang tumutulong sa mga gawaing bahay. At higit sa lahat, napakamaalalahanin niya tuwing umaga. Bago pa ako magising, maaga siyang bumabangon para ipaghanda ko ng kape o tsaa. Nakabisado niya kaagad ang eksaktong timpla na gusto ko. Noong una, sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangang gawin iyon. Ngunit ngumiti lamang siya at sinabing, gusto ko pong gawin to para sa inyo. Naglitan din kami sa pagluluto. Ang mga simpleng pagkaing Pilipino na inihahanda niya ay napakasarap kahit mahirap humanap ng mga sangkap sa Uzbekistan. Gumagawa siya ng paraan para magluto ng mga sabaw at ginisang gulay na may lasang Pilipino. Ang tahimik niyang pagsisikap na ibagay ang mga luto sa panlasa ko ay talagang nakaantig sa akin. Nang malamang mahilig ako sa maanghang, nagdadagdag siya ng sili sa luto niya. Ang oras ng hapunan ang pinakamahalagang sandali sa amin. Pagkatapos ng maghapong trabaho, sabay kaming kumakain, nanonood ng TV at tahimik na nagbabasa. Nagbabasa si Mateo ng mga libro tungkol sa programming sa wikang Ingles. At kapag may mahirap na parte, tatanungin niya ako, alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? Kahit hindi ko rin alam. Nakakatuwang mag-isip kaming dalawa, kahit sa pagtulog. Nararamdaman ko ang pag-aalaga niya. Kapag nauuna ako makatulog, inaayos niya ang kumot ko at sinisiguradong hindi masyadong malamig ang kwarto. Ang haplos ng kanyang maiinit na kamay habang inaayos niya ang aking kumot ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Sa tuwing nararamdaman ko ito, naiisip ko na ito pala ang tunay na pag-ibig. Ngunit kahit nasa gitna kami ng masasayang oras na ito, pareho naming alam ang katotohanan. Hindi panghabang buhay ang matamis na araw na ito. Sa tuwing tinitingnan ko ang kalendaryo, bumibigat ang aking puso sa paglipas ng mga araw. Madalas kong nakikitang nakatitig si Mateo sa malayo. Marahil, pareho kami ng iniisip. Makalipas ang 3 linggo, 1 linggo ng umaga, tahimik na nagsimulang mag-impake si Mateo. Ang katotohanan kailangan na niyang bumalik sa Pilipinas pagkalipas ng ilang araw ay nandyan na. Ang makita ang mga maliliit na gamit niya na unti-unting napupunta sa loob ng kanyang bag ay parang unti-unting dumudurog sa aking puso. Mahigpit naming hinawakan ng kamay ng isa't isa. Pilit nang umingiti. Ngunit ang malungkot na katotohanan ng aming paghihiwalay ay hindi maiiwasan. Sa sandaling iyon, napakaraming emosyon ang naghalo-halo, kalungkutan, pangungulila, takot at higit sa lahat, pasasalamat para sa walang katumbas na panahong ito. Sa bispiras ng kanyang pag-alis patungong airport, huli kaming naglakad-lakad sa aming lugar. Sa tapat ng supermarket kung saan una kaming nagkita. Sa silya sa parke kung saan kami madalas uminom ng kape. Sa maliit na kainan kung saan namin kinain ang lutuing Uzbek bawat lugar, ay punong-puno ng mga alaala at dumating na ang oras niya. Bago umalis papuntang airport, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mga kamay ko at sinabing, Eileen, kapag napunta ka sa Pilipinas, siguraduhin mong kontakin ako. Hihintayin kita. Ang mga salitang ito ay nakatatak ng malalim sa aking puso. Hindi iyon isang simpleng formalidad lang. Nakita ko sa mga mata niya na galing iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa loob ng taxi papunta sa airport, hindi binitawan ni Mateo ang aking kamay. Walang salitang namagitan sa amin. Tanging ang dahan-dahan niyang paghaplos sa aking palad gamit ang kanyang mga daliri. Ramdam ko kung gaano kalalim ang emosyong nakapaloob sa maliliit na galaw na iyon. Malamang nakikita kami ng driver mula sa salamin, pero hindi ako nahiya. Ang sandaling iyon ay napakahalaga at ayaw kong bitawan. Sa harap ng departure gate, sa aming huling pagyakap, naamoy ko ang pamilyar na pabango ni Mateo. Iyon ang amoy na araw-araw kong nilalanghap sa 3 linggong magkasama kami. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman ang katotohanan na kinabukasan, gigising na akong mag-isa. Hindi ko na matitikman ang kape na ginawa niya para sa akin. Hindi ko na maririnig ang pamilyar niyang good morning. Mag-message po kayo ha? Pangako yan. Paulit-ulit na sinabi ni Mateo. Tumango lang ako dahil naninigas ang lalamunan ko
at walang salitang lumalabas sa aking bibig. Tinitigan ko siyang maglakad palayo papasok sa boarding gate hanggang sa tuluyan siyang mawala. Paminsan-minsan ay lumilingon siya upang kumaway hanggang sa lumitang kanyang figura. Ang paglalakad pa uwi ay pakiramdam ko'y napakahaba. Ang isiping lahat ng dinaanan namin na magkasama ay lalakarin ko ng mag-isa. Mula ngayon ay nagpabigat ng aking mga hakbang. Pag uwi ko sa bahay at pagbukas ng pinto, hindi ko inaasahan na ganito kalungkot ang isang bakanteng bahay. Hanggang noong 3 linggo, inisip ko na mas komportableng mamuhay mag-isa. Pero ngayon, ibang-iba na. Ilang araw matapos siyang umalis, wala akong ganang gawin ng kahit ano. Ang unang umaga ang pinakamahirap, gaya ng dati. Gumising ako at nagpunta sa kusina. Ngunit ang kawalan ng inihandang kape ni Mateo ay nagdulot ng isang matinding pighati sa akin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakatulala habang nakatingin sa walang lamang baso. Kahit sa trabaho, hindi ako makapag-focus. Hindi ko masagot ng tama ang mga tanong ng customer at madalas akong napapagalitan dahil nakatulala ako. Tuwing lunch break, wala akong gana at halos walang kinakain. Pagkatapos ng trabaho, ayaw kong umuwi. Ang pag-uwi kasi ay nangangahulugan ng pagharap sa katotohanang wala na roon si Mateo. Dati, masarap at malaya ang mag-isa. Ngayon, pakiramdam ko'y lahat ng sulok ng bahay ay walang laman. Kahit umupo ako sa sofa, magluto sa kusina o humiga sa kwarto, laging nakikita ng imahinasyon ko si Mateo. Ang mga hapon ang pinakamasakit. Noong nandito siya, iyon ang pinakahihintay ko sa buong araw. Ngunit ngayon, iyon na ang pinakamalungkot na oras. Ang tasa na ginamit niya para sa pag-inom ng kape may amoy pa rin niya, kaya hindi ko ito magawang hugasan. Ilang araw na itong nakatambak at pakiramdam ko mababaliw na ako. Pero hindi ko pa rin ito magalaw. Ang malinis na sala na inayos niya ay nanatiling ganoon din. Napakalinis niya talagang tao. At bago siya umalis, niliwanis niya ng perpekto ang lahat. Pati ang maliliit na bagay sa ibabaw ng lamesa ay nakahanay ng maayos at doon ko naramdaman ang kanyang presensya. Kaya mas lalo akong nangulila. Sa normal na pagkakataon, aayusin ko ito ayon sa gusto ko. Pero sa isang kakaibang dahilan, gusto kong mapanatili itong nakaayos gaya ng iniwan niya. Sa tuwing dumadaan ako sa mga eskinita kung saan kami naglakad, bumabalik ang mga alaala. Dito niya unang ibinigay sa akin ang mga bulaklak. Sa silyang iyon kami uminom ng kape. At sa kantong iyon niya ako tinulungang tumayo noong natumba ako. Lumipas na ang 1 linggo ngunit napakalinaw pa rin ang mga ito. Puno ng imahe niya ang isip ko ang kanyang tahimik na ngiti, ang atensyon niya kapag nagsasalita ako, ang maingat niyang paggawa ng kape tuwing umaga. Kahit sa pagtulog, siya pa rin ang nasa isip ko at minsan ay nagpapakita siya sa panaginip ko. Masayang makita siya kahit sa panaginip lang. Ngunit kapag nagigising ako, mas lalong nararamdaman ko ang kahungkagan ng realidad. Matapos ang 1 linggo, may isang bagay akong natanto. Mahal ko na talaga siya. Ibang-iba ang nararamdaman ko kumpara sa mga nakaraan kong relasyon. Hindi ito isang uri ng kalungkutan na naghahanap ng atensyon. Purong nangungulila lang talaga ako sa presensya niya. Nangungulila ako sa boses niya, sa haplos niya, sa mainit niyang puso. Pero nasa Pilipinas na siya at nag-aalangan akong kontakin siya. Paano kung para sa kanya, isa lang akong alaala ng isang bakasyon? Baka nag-i-imagine lang ako ng sobra at one-sided lang pala ang emosyong ito o puno ako ng pagdududa. Hanggang isang hapon, nakatanggap ako ng bagong message sa email ko. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, biglang kumabog ang dibdib ko. Kay Mateo ito, nang pinangungulilaan ko siya. Naiisip din pala niya ako. Binuksan ko ang email at iisa lang ang linya nito. Magkita tayo sa Maynila, hihintayin kita rito. Maikli lang ang mensahe, ngunit ramdam ko ang katapatang naroon. Mas malinaw itong nakita ko matapos kong ipasok sa translator. Namimiss din niya ako. Mula nang matanggap ko ang mensaheng iyon, nagsimulang gumalaw ang aking puso. Gusto kong pumunta sa Pilipinas hindi lang dahil malungkot ako, kundi dahil sigurado akong maaasahan ko siya. Naalala ko ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa niya sa loob ng 3 linggo namin. Alam na alam kong siya ay tapat, maalalahanin at hindi sinungaling. Ngunit bago ako magpasya ng lubusan, kailangan kong kausapin ang pamilya at mga kaibigan ko. Una kong kinausap ang aking mga magulang. Noong una, nagulat sila na nakilala ko ang isang lalaking Pilipino. Pilipinas? Wala ka bang kakilala roon? Hindi ba't hindi mo rin alam ang wika nila? Nag-aalalang tanong ng nanay ko. Ang umalis sa Uzbekistan upang mamuhay sa ibang bansa
ay isang malaking pag-aalala para sa kanila. Lalo na't hindi ganoon kapamilyar ang Pilipinas para sa aming henerasyon. Gayon din ang reaksyon ng aking ama. Sana nakahanap ka ng taga-Europa o taga-Middle East. Ang Pilipinas daw ay isang mahirap na bansa. Aniya, para sa henerasyon ng aking mga magulang, ang Europa, China, o Russia, ang tanging mga bansang nagbibigay ng maayos na buhay. Mas direkta ang naging reaksyon ng aking mga kaibigan. Tumawa ng malakas si Sabrina sa kabilang linya. Pilipinas? Eileen, wala ka na ba talagang pag-asa? Mahirap doon. Hindi pa siya mayaman. Pagkatapos magpakasal sa isang mayamang Tsino, pera na ang naging sukatan ni Sabrina sa lahat ng bagay. Alam mo naman kung gaano kaganda ang buhay ko ngayon, di ba? Dapat naghahanap ka rin ng ganitong pagkakataon. Gayon din ang sinabi ni Nadira na ngayon ay nasa London. Ang Pilipinas ay mainit, masikip, at hindi maunlad na bansa. Tingnan mo ang buhay ko. Kasama si Arthur sa London maayos, malamig at napakatahimik. Huwag mong itapon ang buhay mo sa isang developing country. Ano ba talagang alam ninyo tungkol sa Pilipinas? Tanong ko. Medyo natigilan sila, pero nanatiling sarado ang isipan ko. Hindi ko inilagay ang tiwala ko sa kung anumang naririnig sa balita tungkol sa pagiging mahirap ng bansa dahil nakita ko si Mateo. Nakilala ko kung anong klaseng tao siya at kung anong puso meron siya. Hindi ito naiintindihan ng mga kaibigan ko na laging nakadepende ang desisyon sa nakikitang yaman at karangyaan. Makalipas ang 1 linggo ng pagninilay at pagpapaliwanag, nagpasya na ako. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera o kondisyon, kundi sa kung sinong tao ang kasama mo. Kaya nagtungo ako sa travel agency at bumili ng tiket papuntang Pilipinas. Nagpadala ako ng mensahe kay Mateo. Pupunta ako sa Pilipinas. Kailan tayo magkikita? Ilang oras ang lumipas at naging napakahaba ng paghihintay, ngunit ang sumagot siya. Susunduin kita sa airport. Nag-umapaw ang kaligayahan sa puso ko. Nagsimula na ang lahat ng paghahanap bisa, pag-impake, at paghingi ng bakasyon sa trabaho. Nag-aalala pa rin ang mga magulang ko, ngunit nang makita nilang desidido ako, hindi na nila ako pinigilan. Mag-ingat ka roon, at palagi kang magpaparamdam. Paalala nila. Suko na rin ang mga kaibigan ko. Basta, huwag kang magsisi, sabi ni Sabrina. Kung hindi maging maayos, pwede ka namang bumalik. Dagdag pa niya, kinagabihan bago ang pag-alis ko, hindi ako makatulog sa halo-halong takot at pananabik. Sa araw ng paglipad, lumuha ang mga magulang ko habang hinahatid ako sa gate ng airport. Puno ako ng pag-asa. Makalipas ang ilang oras ng pagbiyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA sa Maynila. Nagulat ako. Pagkababa pa lang ng eroplano, nakita ko na ang isang malinis, moderno at maayos na pasilidad. Mas maganda pa ito kaysa sa mga airport sa aming lugar sa Uzbekistan. Ang mga empleyado ay napakagalang at laging nakangiti. Ang aking naunang akala na ang Pilipinas ay isa lamang mahirap na bansa ay agad na nawasak at paglabas ko ng arrival gate, nakita ko siya. Pagkaraan ng 1 buwan, nakita ko muli si Mateo. Agad siyang lumapit sa akin ng may mainit na ngiti at niyakap ako ng mahigpit. Mabuti at nakarating ka ng ligtas, Eileen. May inabot siyang munting regalo, mga tsokolate at isang bulaklak. Mula sa airport, isinakay niya ako sa isang sasakyan at dumaan kami sa Skyway Elevated Highway patungo sa Bonifacio Global City kung saan naroon ang kanyang kondo. Nanlaki ang mga mata ko, ang mga nagtataasang at modernong mga gusali, ang malawak at malinis na mga kalsada, at ang mga nagliliwanag na ilaw ng syudad sobrang magkaiba sa inaakala ko. Kahit gabi na, maliwanag ang paligid at maraming taong naglalakad ng ligtas. Hindi ito ang mahirap na bansang tinutukoy ng aking mga kaibigan. Ang kondo na inihanda ni Mateo ay napakalinis at kumpleto sa gamit. Kinabukasan, inikot namin ang Maynila. Sumakay kami ng MRT at BGC bus at namangha ako sa sistema nila. Kahit maraming tao, sumusunod sila sa pila. At higit sa lahat, ang mga Pilipino ay napakabait. Nang magtanong kami ng direksyon, lahat ay nakangiti at handang tumulong sa Ingles, at noong sumakay kami sa tren, may nagbigay ng upuan sa akin. Nagpunta kami sa BGC High Street, na parang mga sikat na shopping district sa mga universo ng maunlad na bansa. Ang daming tao, ngunit napakaayos. Kumain kami ng halo-halo, at ito ay isang nakakamanghang karanasan, malamig, matamis, at nakakapawi ng uhaw. Sa hapon, nagtungo kami sa Salcedo Weekend Market.
upang makita ang lokal na pamilihan at lahat ng tindero ay mababait. Kinagabihan, naglakad kami sa Manila Bywalk. Ligtas na naglalakad ang mga tao. Nagpapahinga at nagtatawanan. Nawasak na ng tuluyan ang aking mga maling pananaw. Pagkaraan ng ilang araw, habang inihahanda namin ang aming kasal sa Pilipinas, tinawagan ko sina Sabrina at Nadira para imbitahan sila. Ang kanilang reaksyon, tinawanan lang nila ako. Kasal sa Pilipinas? Seryoso? Eileen, nakakahiya, sabi ni Sabrina habang ipinagyayabang ang kanyang magarang buhay sa Shanghai. Hindi hamak na mas maayos at mas tahimik ang pamumuhay namin dito sa London, sabi naman ni Nadira. Ngunit alam kong nagkakamali sila. Naranasan ko na ang init at kaginhawaan ng bansang ito. Pinilit ko silang pumunta at sa huli ay pumayag sila na may halong intensyong husgahan ng bansang napili ko. Dumating ang araw na lumapag sila sa NAIA. Sinundo namin sila ni Mateo. Nang makalabas sila sa arrival gate, makikita sa mga mukha nila ang pagkalito. Inaasahan nila ang dumi at kaguluhan, ngunit nakita nila ang isang maayos at naglalakihang terminal. Pagsakay nila sa kotse at pagbaybay namin sa Skyway papuntang BGC, natigilan silang dalawa. Ito ba talagang Pilipinas? Bulong ni Sabrina habang nakatingin sa mga skyscraper ng BGC na hindi nalalayo sa hitsura ng Shanghai. Akala ko ba mahirap dito? Mahinang sabi ni Nadira. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang akong ngumiti. Ang mga maling akala ay nawawasak sa oras na makita mo ang katotohanan. Ang pinaka nakakagulat na bahagi ay nang dalhin namin sila sa bahay ng mga magulang ni Mateo. Sinalubong kami ng isang tipikal na fiesta ng mga Pilipino. Ang nanay ni Mateo ay naghanda ng napakaraming pagkain. Kare-kare, lechon, pansit, at lumpiang Shanghai. Noong una, medyo nag-aalinlangan silang kumain. Ngunit nang matikman nila ito, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang sarap nito! Bulalas ni Sabrina. Ngunit sa gitna ng pagkain, may biglang nasabi si Sabrina nang walang pag-iisip. Buti pa dito, nagluluto ang biyenan. Sa China, puro kami eat out dahil hindi siya nagluluto at nagagalit asawa ko. Bigla siyang tumahimik. Napagtanto ang nasabi niya. Ganoon din si Nadira habang pinapanood nila si Mateo na naguhugas ng pinggan at tumatawa kasama ang kanyang ina. Bumuntong hininga si Nadira at sinabing, "Ang bait ni Mateo." Si Arthur kasi sa London, napakatahimik. Hindi ko alam kung masaya ba siya o malungkot. Puro malamig na katahimikan lang. Nakita ko sa mga mata nila na ang kanilang perpektong buhay may asawa ay puno ng kalungkutan. Nakita nila kung gaano kainit at kalapit ang pamilyang Pilipino. Isang bagay na wala sa kanila. Ang kasal namin ni Mateo ay ginanap sa isang maliit ngunit magandang hardin sa Tagaytay. Paglabas ko na suot ang aking simpleng white dress, naluha ang mga kaibigan ko. Sa oras ng aming sumpaan, nangako si Mateo na mamahalin niya ako habang buhay at laging aalagaan ang aking puso. Si Sabrina at Nadira ay palihim na umiiyak sa gilid. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng pangungulila sa tunay na pag-ibig at pagkainggit sa aking natagpuan. Pagkatapos ng kasal, ipinasyal namin sila sa BGC. Kumain kami ng sariwang seafood sa dampa at tiningnan ng bulkang Taal mula sa Tagaytay. Sa bawat araw na lumipas, lalong tumatahimik ang mga kaibigan ko. Napapansin ang lahat ng pagkukulang ng kanilang sariling buhay. Sa huling gabi bago sila umuwi, nasa hotel room kami nang tuluyang bumigay ang dalawa. Humagulgol si Sabrina. Gusto ko nang makipaghiwalay. Tinatrato lang ako ng asawa ko na parang trophy wife. Pag uwi niya, hindi niya ako kinakausap. Ang laki ng bahay namin sa China. Pero pakiramdam ko mamamatay ako sa lungkot. Umiyak din si Nadira. Ang lamig-lamig ni Arthur. Walang emosyon. Hindi ko na alam kung mahal ba niya talaga ako. Wala silang nakukuhang koneksyon, puro lang pera. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, pumasok si Mateo na may dalang mainit na kalamansi juice. Inumin niyo po ito para gumaan ang pakiramdam niyo. Nakangiti nitong alok. Nang makita nilang simpleng kabaitan na ito, lalo silang naiyak. Kinabukasan sa airport, walang-wala na ang pagiging arugante ni Sabrina at Nadira. Mahigpit nila akong niyakap. Eileen, patawarin mo kami. Ang swerte mo. Nakahanap ka ng isang totoong lalaki. Umuwi sila na may bagong paggalang sa Pilipinas at sa asawa ko. Mula noon, isang tsismis ang kumalat sa aming bayan sa Uzbekistan. Ang mga lalaking Pilipino pala ay ang mga pinakamabait at pinakamaalalahanin sa mundo.
Biglang naging sikat ang mga Pilipino doon. Ako? Narito ako ngayon. Masayang kumakain ng paborito kong sinangag at adobo na niluto ni Mateo para sa akin. Namumuhay ng puno ng tunay na pag-ibig dito sa Pilipinas, kung saan ang puso ko ay laging busog sa pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pagbabasa.